mang kay Dark. Para bang naghihintay bawi ng professor ang sinabi nito. I guess that's all. Continue with your food. He concluded his short note. Congratulations, Professor and Miss Sanyada. Thank you so much for the big opportunity for the expansion of the university. Tumayo ang linya at ibang opisyal ng board bilang tugon sa anunsyo ni Dark. Nagulat na lamang siya dahil sa isang lumapit sa kanya ang mga ito at nag-alok ng kamay. Awkward pero wala siyang choice kundi tanggapin ang mga pagbati. Iba talaga ang nagagawa ng pangalan, pera at impluwensya ng ibang tao. Ang mga individual na imposibleng nalapit sa kanya ngayon, naging sobrang friendly na at halos kargahin na siya at iparada. Naghahanap ka ng gulo, Lord Vicro. Hindi matutuwa ang angkan ko at ang pamilya mo sa desisyon mong to. Sabi ni Zikea na narinig niya na makipag-toast ng kopita kay Dark. Hindi pwedeng habang buhay na lang ako magtatago at magpapaalipin sa kagustuhan ng pamilya ko at sa itinakda ng angkan mo, Zikea. Dahil lang naniniwala kayong lahat na mahina ako. Di man ako kasing lakas ni Chrono pero may magagawa ako na di niya kayang gawin at yon ay pasayahin ng aking reyna. Sumalyap sa kanya ang professor. Tigas ng ulo, yan lang ang meron ka. Tingnan natin kung hanggang saan ka tatagal. Pero wag kang mag-alala. Mananatili ako sa panig mo dahil yun ang tungkulin ko. Ang ginawa mong to ngayong gabi, deklarasyon ng gyera. Kailangan natin maghanda para sa gagawing hakbang ng pamilya mo. Tama nga si Zikea, may kakaiba sa gabing iyon. Pagkatapos ng banquet, biglang nag-ulap ang langit at nawala ang buwan. Nang muling lumitaw yon, halos kulay dugo ang liwanag. Almera, palakasin ang harang sa buong mansyon. Utos ni Dark kay Nanay Maming. Nagulat siya na lahat ng kasambahay sa mansyon, maging mga gwardya ay nag-iba ang anyo. Mga anghel ang nakikita niya, ngunit di gaya ni Dark puti ang pakpak ng mga to. Kasing puti ng buwan sa gabi. Bumalik sila sa kwarto at do'y nagbagong anyo ang lalaki. Sa 3 beses na nakikita niya to sa tunay nitong katauhan, di pa rin niya makontrol ang takot at panginig ng kanyang laman. Pero hindi siya lalayo. Haharapin niyang takot na yon hanggang sa masanay siya. Tahimik siya nakaupo sa kama at nakaantabay sa sunod na mangyayari. Dumating ang lola niya kasamang 4 katao na di niya matukoy kung lalaki o babae dahil sa suot na itim na balabal na may hood. Lola ang buwan, nakita niyo po ba? Kwento ang sinasabi niya pero kailangan niya magsalita kung hindi baka manigas na lang siya doon sa nerbiyos. Alam mo ano ibig sabihin kapag pulang buwan? Tumingin ang lola niya kay Dark na lumapit sa kanya pero ba ang sarili sa harapan niya? Red moon is a message that my prayers to marry you has been granted. Ngayong gabi binigay ng buwan ng pahintulot na makasal tayo, aking reyna. Pakiusap, magpakasal ka sa akin. Umawang ang bibig niya. Nagpa-propose pa si Dark? Tulirong tumingin siya kay Lola Rowena. Marahang tumango ang matanda. Indikasyon ng pagpayag nito. Teka, ngayon na ba agad? Bulalas niya. Ikakasal tayo ng buwan at minsan sa 1 daon ng red moon. Okay. Nautal niyang tanong. Pero kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Kung hindi, nagulat lang naman ako eh. Masyado ka kasing mabilis. Siguro dahil may pakpak ka? Tsaka ayoko maghintay ka pa ng 100 years. Buto na ako nun. Papakasalan din kita sa mortal kong katauhan. Saksi ang mga kaibigan at kakilala mo sa school? Sige, gusto ko yan. Binigay niya ang kamay niya kay Vicro. Handa na siya sa kasal nila sa buwan. Kung panaginip to, manghihinayang siya pero kung totoo, hindi niya alam anong iaasta niya bukas bilang asawa nito. Ang gulo niya. Akala niya ron lang magaganap ang kasal sa garden o sa isang espesyal na lugar sa mansyon. Pero nasorpresa siya ng kargahin ng lalaki at ilipad sa pagkamangha dahil nasa tapat lang nila ang buwan. Napakalaking pagmasdan. Humihinga at tumitibok ang liwanag. Kumala sa pakpak ni Vicro ang balahibo nito at gumawa na higaan sa ibabaw ng mga ulap. Nilapag siya ron ng lalaki at ang pagdagan ng bigat nito sa kanya. Sandali, anong gagawin mo? Akala ko ba ikakasal tayo ng buwan? Mauna ba ang honeymoon? This is how the moon marriage is done. The union of the stars and the darkness. Pahayag nito. Di siya nakaangal dahil naramdaman niya ang pagbundol ng simbolo nito sa kanyang lagusan. Kinagat niya ibabang labi at sinalubong naghahaapoy na titig ni Vicro habang maingat itong pinasok ang nakaigting na simbolo sa pagkababae niya. Marahas tumagos yon sa kanyang panty. Bumuo ng sagad at narating ang sukdulan sa ilalim. Nalunok niya ang sigaw gawa ng halo-halong kiliti at sakit na humahagod sa kanya.
Yumakap siyang mahigpit sa lalaki sabay ng pagbalot ng pulang liwanag sa kanila at ang pagbitiw ng kamalayan niya. Narinig mo ba ako, Reyna ng mga bituin? Dumilat si Pomelo. Sumagad sa paningin niya ang buwan sa kanyang harapan. Malaking bola ng liwanag pero may buhay. Polaris Miris Calumina, Reyna ng mga bituin. Matagal na panahon na rin mula nang huli kitang makausap. Sino yon? Ang buwan ba ang nagsasalita? Kinakausap siya ng buwan na nasa kanyang harapan. Teka, nasan siya? Nasan si Vicro? Ako ang buwan, aking Reyna. Ang pinuno ng inyong mga bantay. Nagagalak akong muli kang makausap. Ipagpaumanhin mo kung di sapat ang kapangyarihan ko para baliin ang sumpang ipinato mo sa iyong sarili. Ang tayo magagawa ko lang ibalik sa iyo mga alaalang binura ni Vicro. Di ko maintindihan. Sino ba siya? Mga alaalang nawala? Binabati kita, kamahalan. Dati pa'y minahal mo ng kahinaan ng Supremo, hindi ang kanyang lakas. Ilalahad ko sa iyo ngayon ang isang katotohanang iniingatan ng lahi ng mga anghel ng buwan sa nakalipas sa libo-libong taon. Si Jabrail ang arkanghel na maating tagapagmana. Sinilang na may taglay na lakas at kahinaan pero sa hangarin ng lahi niya na mawala ang kahinaang yon, hinati siya sa dalawang katauhan at pinaghiwalay ang lakas at kahinaan niya. Binigyan ng mga to sa pangalan. Krono ang ibig sabihin, lakas. Vicro ang kahulugan, mahina. Ano yun? Ibig sabihin sina Krono at Vicro ay isang katauhan lang. Hinati at kahulugan, mahina? Ano yun? Habang nakakulong sa katawan mong malakas na bahagi ng kanyang katauhan, si Krono, nasa puso mong susi para mapag-isa silang muli. Ibalik mong supremo sa tunay niyang anyo, mahal kong Reyna. Kapag nagawa mo yun matatapos ng sigalot, paano niya gagawin yun? Paano niyang pag-iisang muli si Krono at Vicro? Naiintindihan niyang sinasabi ng buwan. Si Krono ang malakas na bahagi ng Supremo. Taglay lahat na magagandang katangian nito. Samantalang si Vicro ang mahinang parte. Taglay lahat ng pangit na kalidad. Hinawi ni Dark ang kortinang see-through na gawa sa sutla at bumabagsak mula sa pose ng higaan pababa sa sahig. Pumasok ang lalaki at buong pagmamahal pinagmasdan ng asawang mahimbing pa rin ang tulog. Isang linggo na nakaraan mula ng gabi ng kasal nila. Matapos ng basbas mula sa buwan, nawalan to ng malay sa kanyang mga bisig. Mas matagal tong natulog ngayon kaysa nang una niya tong ginising. Di rin niya maaaring pasukin ang diwa nito. Baka maramdaman ni Kronong presensya niya. Malalagay sa panganib ang puso ng Reyna. It is antagonizing to wait. But right now yun lang option na meron siya. Maghintay. Stable naman ang pinteg ng puso ni Pomelo. Wala siyang dapat ipag-alala. Siguro nasa loob to na isang magandang panaginip. Sana, siya ang laman ng panaginip na iyon at hindi si Krono. Lord Vicro? Si Arvin ang nasa labas, nakaluhod. May balita mula sa main house. Kinulong ngayon si Dr. Carmel. Pinauwi kayo roon para magpaliwanag sa kasal noong gabi ng pulang buwan. Sinabi mo na ba kay Almira? Sa inyo ko po unang sinabi ang tungkol dito. Pakitin mo rito si Rowena. Masusunod, my lord. Umuklo siya at pinunasan ng kanyang palad ang pawis sa noon ni Pomelo. May bahagyang ngiti sa labi nito at maaliwalas ang mukha. Ayaw mo pa bang gumising? Gusto kitang puntahan kung nasan ka ngayon. Sana hindi si Kronong kasama mo, mahal kong Rina. Ibinatawag mo ako, Lord Vicro? Boses ni Rowena mula sa labas, ang manipis na harang. Pumihit siya at lumabas. May kaguluhan sa main house. Kailangan kong pumunta. Ikaw na munang bahala sa asawa ko. Kung hindi ako makakabalik at magising siya, sabihin mong inaasikaso ko ang kasal namin sa tradisyon ng mga mortal. Alipin ka pa rin ng pamilya mo. Hanggang ngayon, sino ka ba naman sa tingin mo, Lord Vicro? Pangot siya ng babaeng mandirigma. Rowena, ayoko makipagtalo ngayon. Sino ba ang nakikipagtalo? Ikaw ang supremo ng maharlikang pamilya ng mga arkanghel, pero sunod-sunuran ka sa gusto nila dahil naniniwala kang mahina ka? Ganon ako ay sinilang, Rowena. Kahit pumunta ka ngayon, hindi garantiya na makukumbinsi mo silang tanggapin ang kasal mo sa Reyna. Maaring isang patibong lamang ito para ilayo ka sa kanyang tabi. Ano ang mapapala niya kung gagawin nila yon? Pero hindi pagsuko ang pagpunta ko ron. Ito'y paninindigan. Ipaglalaban kong lugar ko sa puso ng Reyna. Kung may paraan para mapalay si Krono, gagawin ko. Dala ko lang dapat ang nasa puso ng asawa ko. Handa akong harapin ang kapatid ko sa isang laban at patunayang karapat-dapat ako.
Naniniwala akong hindi lang lakas at kapangyarihan ng timbangan para masukat kung sapat na ako bilang kabiyak ni Pomelo. Matagal siyang tinitigan ni Rowena at saka ito marahang umiling. Ang kahinaan ay parang hating gabi ng buhay. Lord Vicro, madalas sabihin, iyan ang reyna, bago nawala ang alaala niya. Sinulyapan nito ang bulto ng babaeng nakatulog sa likod na harang. Minahal ka niya dahil ikaw ang pinakamagandang hating gabi na dumating sa kanyang buhay. Bakit di mo muna gawa ng paraan ang mortal mong katauhan? Magiging inutil ka pa rin kung tulog ka raw sa araw at sa gabi lamang gising. Tungkol sa bagay na yan, gumagawa na ako ng paraan. Konting pasensya pa. Alam mo bang katas ng hating gabi, Lord Vicro? Mga bagay na resulta ng kahinaan mo. Maaari mong iwasan basta't kilala mo ang iyong sarili at alam mo ang iyong mga limitasyon. Ikaw ang hating gabi sa inyong lahi. Pero para sa reyna ang hating gabi, ang sukdulan ng dilim at doon mas nagliliwanag ang mga bituin. Tatandaan ko yan, Rowena. Maraming salamat. Pakiusap. Alagaan mong asawa ko habang wala ako. Hahakbang na sana siya ngunit nanigas siya nang ipako ng matinding puwersa ang kanyang mga paa. Hindi siya makagalaw. Mistula siyang haligi ng yelong itinuro sa sahig. Kahit si Rowena ay naistatwa sa kinatatayuan nito. Nanlaki ang mga mata. Kilala niya ang alimpuyo ng kapangyarihan na sumakop sa buong kwarto. Kilalang kilala niya. Nagtayuan ang mga balahibo niya at pumiksi ang mga laman niya na magkasabay sa kanyang likod ang marahan at nakikiliting haplos. Tila malambot ang balahibong ng lunokso. Masidhi ang sensasyon at masarap sa pakiramdam. Nalipat sa braso niya ang naglalarong hagod ng magaang daliri. Kasabay ng pagbitiw ng malamyos na tawa at ang imahe ng babaeng umikot-ikot sa harapan niya. Sa likod nito ay nakakasilaw na anino ng pakpak, kahugis ng paru-paro at kasing liwanag ng mga bituin. Sa ulo nito ang korona ng 12 bituin at sa mga mata nito ang bituin ng bituing Polaris. Kamahalan, bulalas ni Rowena na ibinagsak ang sarili sa sahig. Ang mukha ay nakasubsob sa alpombra. Mabigat ang hiningang pinakawalan niya. Queen Polaris? Sambit niya na hindi makapaniwala. Paano? Nagbalik ka ba sa dating katauhan, ang reyna? Nawasak na nito ang sumpa. Imposible. Hindi mo babatiin ang iyong reyna, Lord Vicro? Lumapit ito. Tumingkayad at ipinagtapat ang mga labi nila. Asawa ko. Malambing nitong bulong kasunod ang magiliw na tawa. Musikang humahagod sa kanyang tenga. Tiniklop niya ang isang tuhod sa sahig. Masaya ako at nakabalik ka na, mahal kong reyna. Naaaliw na pinagmamasan siya nito. Pagkaway binalingan nito si Rowena. Lola, natutuwa akong tawagin kang ganon, Rowena. Salamat sa pananatili mo sa aking tabi at sa pag-aalaga sa akin. Iwan mo kami ng asawa ko. Ngayon din po, kamahalan. Masiglang tumayo si Rowena at umalis. Kasabay ding naglaho sa gilid ng persa ng ibang mga mandirigma ng bituin. Nasa katawan pa rin ako ng ordinaryong mortal. Mga alaala ko lamang ang nagbalik. May pagsuyong pahay nito na muli, tinakso ang tenga niya ng malamyos na tawa. Pero naramdaman ko ang kapangyarihan mo. Ang puso kong ibig mong sabihin? Nakagapo sa loob si Crono. Natural, dama mo na ang puwersa. Tumayo siya. Hinapit ito at niyakap. Nayayanig siya ng pagnanasang natutulog sa kanyang puson. Let me taste you in this form. Anas niya sa gitna ng mabigat na paghinga. You have no idea of the agony I went through then and now, waiting for this moment. Mr. Queen, I am all yours. Whenever you want. Nagpapantay ito sa kanya. Pagbalik sa loob ng harang. Shh! Listen to me. Husband, hindi mo ako pa pwedeng galawin ngayon. Hindi pwede? Bigo niyang tanong. Lumalakas si Crono ngayon dahil sa sanggol na nandito sa sinapupunan ko. Kung magtatalik tayo, hihigupin niyang pwersa mo at baka hindi na kayanin pa ng puso ko. Sa susunod na kabilugan ng buwan, papakawalan ko siya at ililigpit ko siya sa loob ng katawan mo. Kaya mo ba siyang kontrolin? Dumating na bang taktang oras para masubok niya ang tunay niyang lakas? Hindi niya sigurado kung magtatagumpay siya, pero ibibigay niya ang buong pwersa para maprotektahan ng kanyang mag-ina.
Oo, kaya ko siyang kontrolin. Ibigay mo siya sa akin? Matatag niyang deklarasyon. Nasa malalim na pagtulog si Dark nang umalis sa Pomelo. Sumisikat na ang araw. Pupunta siya ng main house ng mga Debarras. Nasa pinakamataas na bundok ng probinsya. Bahay na gawa sa pinakamatibay na bato na matatagpuan lamang sa dalampasigan. Arvin, ibaba mo na ako rito? Utos niya sa driver. Masusunod, kamahalan? Tinigil nito ang sasakyan. Tiningala niya ang maaliwalas na langit. Tila ulan ng meteor shower ang mga mandirigmang bituin na bumaba upang samahan siya sa kanyang destinasyon. Wala naman dapat na ipag-alala. Hindi siya ipapahamak ng maharlikang angka ng mga arkanghel. Nasa loob niya si Krono, ang itinuring na yaman ng lahi. 4 na mandirigma ng bituin ang bumitaw sa anyo ng normal at sinamahan siya. Bumuka sa matayag na iron gate na may pintong pinaghating hugis ng buwan at sa loob ay tumambad sa kanya ang hanay ng mga sundalo ng buwan. Lumuhod ang mga to para magbigay galang. Pumasok siya. Pagbati para sa reyna ng mga bituin. Para sa anong karangalan ang pagbisita na ito? Kamahalan? Sinalubong siya ng punong disipulo ng buwan. Sige, boss. Nandito ako para sunduin si Dr. Carmel. Kailangan ko siya para tingnan ang kalusugan ng aking anak. Narito ba siya? Dito tayo sa loob, kamahalan. Diniya siya nito patungo sa looban ng bulwagan. Naghihintay doon iba pang mga disipulo at 10 ng pamilya ni Dark. Agad na yumuko sa kanya ang mga ito. Ngunit hindi yon dahil lamang sa reyna, kundi dahil nasa katawan niya ang kinikilalang supremo ng angkan. Nasa ilalim ng paglilitis si Carmel. Maaari ka namin bigyan ng ibang doktor na titingin sa kalusugan ng sanggol na dinadala mo? Mahal na reyna. Huwag na natin gawing komplikado pa ang pag-uusap na to. Ibibigay niya sa akin si Carmel ngayon din. Hindi ito isang bagay na kailangan ng pagtatalo. Nasa katawan ko ang inyong supremo. Kung anong kalooban ko ay kalooban din niya. Iniuutos ko sa inyo, pakawalan si Carmel. Nawala ng kibo ang mga disipulo pagkuwan, tinanguan ni Gibos ang isa sa mga pantas. Umalis ito. Nung gabi ng pulang buwan, kamahalan, pinakasalan mo si Dark. Paglabag yon sa kasunduan sa pagitan ng buwan at mga bituin. Kasunduan, meron ba? Hangad ng lahi ninyong makuha ang kapangyarihan ng mga bituin, kaya't gusto ng aking tagabantay ay ang buwan na pinagmumulan ng inyong kapangyarihan. Gusto ko kayong pagbigyan alang-alang sa kapayapaan, pero hindi saklaw noon ang karapatan ng puso ko kung sino mang mamahalin ito. Nakabalik ang pantas kasama si Dr. Carmel. Na makita siya ng doktora, ay mabilis tong lumuhod at isinabsob sa sahig ang mukha. Carmel, sasama ka sa amin sa mansyon? Pahayag niya at tumalikod. Di na muling nilingon pa ang maharlikang pamilya. Siya bilang reyna at siya bilang ordinaryo mortal ay magkakaiba ng ginagamba ng papel. Ang reyna ng mga bituin ay may tungkuling panatilihin ang katiwasian sa liwanag, habang ang katauhan niya namang mortal ay walang ibang inaalala kung hindi ang pag-aaral at ang masungit niyang boss. Alinman sa dalawa, hindi niya yun po pwedeng bitawan. Tulad ni na Dark at Krono, malakas at mahina, mahal na reyna. Doktora, ako si Pomelo. Humagikik siya at kumapit pa sa bisig nito. Kamahalan, makinig ka sa akin. Hindi ako maaaring isama sa mansyon. Hinawin nito ang buhok at tumambad sa kanya ang nagbabagang marka. Ang sagradong utos na hindi po pwedeng sawayan ng sino man noong anghel. Anong iniutos sa'yo? Matigas niyang tanong. Ang anak mo ay isang babae. Ang nakatakdang susunod na reyna ng mga bituin. Inutos sa akin na kunin ang bata at gawing alay sa mga kirubin para mabaling ang sumpa at mapalaya si Krono. Hindi na kailangan yon. Sa sunod na kabilugan ng buwan, papakawalan ko si Krono. Hindi niya po pwedeng alisin ang sagradong utos sa katawan ni Carmel. Buhay nito ang magiging kapalit. Naisama niya pabalik ng mansyon si Carmel. Akala niya mapapanatag na siya sa araw na iyon, pero binayo siya ng tanawin na nadatnan niya sa silid ni Dark. Nasa ibabaw nito si Zacchaeus, nakahubad, at kung nalate siya ng ilang minuto, baka nga nagtagumpay ng babae na ipasok sa lagusan nito ang pagkalalaki ng asawa niya. Hindi man lang ito nagulat.
Mahinahon lamang kilos na binitawan nito, simbolo ng tulog na si Dark at bumaba. Naalala mo ba ang sinabi mo sa akin noon doon sa school, Zikia? Sabihin mo yun sa sarili mo. Next time na maisip mong gahasain ang asawa kong tulog. Lumapit siya kay Dark at tinakpan ng kumot ang kahubdan nito. Na umakit siya ay naglaho na roon sa kwarto sa Zikia. Tuso ang anghel ng hangin. Kung di niya babantayan si Dark, baka magkaanak ito sa iba nang di nito nalalaman. Pangit ka naman, pero bakit gustong gusto ka ng anghel ng hangin, Vicro? Himutok niyang hinagkan sa noo ang lalaki. Niyuko niya ang tiyan ng gumalawang sanggol. Sumipa ang tila ba kinontra ang kanyang sinabi. Bumuntong hininga si Dark habang binabantayan si Pomelo. Nakasimangot ang babae, nasa couch at uminom ng gatas na tinumpla niya. Kanina pa siya sunod ng sunod sa asawa. Nagmukha na siyang gutom na tuta pero ayaw siya nitong kibuin. Ang sumapa ng tingin sa kanya at panay ang rolyo ng mga mata. May kasalanan siguro siya pero wala naman siyang naalala. Tulog siya buong araw. Pagising niya, bad mood na ito tapos di naman nagsasalita. Paano siya magpapaliwanag? Napahawak siya sa batok nang muling dumako sa kanya ang mga mata nito at inirapan na naman siya. Kulang na lang matanggal lang tornilyo sa utak niya sa pag-iisip ng malala ano ang nangyari. Kababalik ng alaala nito tapos may sumpong kaagad. Umaasa pa naman sana siyang makarami ng dilig dahil 1 linggo rin tong natulog. Di siya nakatiis at nilapitan na ang reyna. Tatabi sana siya ng upo pero pinahinto siya ng maldita nitong titig. Kneel down. You are in the presence of your queen, Lord Vicro. Labas sa ilong nitong utos. Parang di naman seryosong tono pero mabuti nang sumunod para dito lalong magalit. Niluhod niya sa sahig ang isang tuhod. May nagawa ba ako kaya galit ka, mahal ko? Poker face ang sinagot nito sa kanya. Papaghulain na naman yata siya. Babasahin na nga ang isip nito. Nag-transform siya. Ano? Babasahin mong isip ko? Subukan mo lang. Babala nitong pinandidilatan siya ng mga mata. Alam kong tulog ka sa araw, bakit di mo tibayin ng harang at wala ng rapist na makapasok? Kung di agad ako dumating kanina, baka ako sana kay umabot ng mahangin na babaeng yon. Gigil kong atungal. Kumunot ang kilay niya, di niya maintindihan ang sinabi ko. Ano bang nangyari? Sinubukan niya basahin ang emosyon na sumilip sa mga mata nito, pero sa mga tulad nilang likha ay may kakaibang hiwagang kapangyarihan. Minsan ang damdamin tinatago ng kanilang puwersa para di masilip ng iba. Kahinaan kong ituring, ngunit mula nang umibig siya, natuto siyang pakawalan anuman nasa puso niya. Galit, lungkot, saya. Tinuro ng reyna kung paanong harapin yon kaysa iwasan.